Sa kauna-unahang pagkakataon sa gitna ng sunod-sunod ng pambabatikos ng publiko sa netizens, ay ngayon lang umalma ang ama ni Chloe San Jose na si Gino Pili. Tila hindi nagustuhan ni Mr. Pili ang naging pabirong post ni Pokwang sa kanyang social media na kung saan ayon sa publiko para ito sa kanyang anak na si Chloe. Base sa post ay anong tawag sa jowa ng athlete na laging nakasunod? Ang sagot umano ay athlete's foot. Agad nag-viral ang post na ito ni Pokwang at sa isang page mapapansin na tinag ng malapit kay Mr. Pili ang post na ito ni Pokwang. Ayon sa komento, pre may golem. Agad naman na tumugon dito ang ama ni Chloe at sinabing grabe naman sa golem. Kung ang golem na tinutukoy ni Mr. Pili at ng kaibigan nito ay tulad sa Google, ay isa itong cartoon character na gawa sa clay na may hulmang malaking bato. Samantala, mabilis din nag-viral ang mga sinabi ni Carlos Yulo tungkol sa kanyang girlfriend na si Chloe sa interview sa kanya ni Cheryl Cosim. Ayon kay Carlos ay si Chloe ang nagpa-realize na marami pa pala siyang pwedeng gawin bukod sa pag-gymnast. Sa pagpasok ni Chloe sa buhay niya ay nakilala niya umano ang kanyang sarili. Mas naging vocal daw siya sa mga gusto niyang sabihin o gawin. Sobrang laki di umano na naging tulong ni Chloe sa kanyang mental health, kaya naman nagpapasalamat ito sa kanyang girlfriend. Sa isang interview rin, sinabi mo, kasama mo sa journey ito si Chloe, sinabi mo na siya ang nakapag-bloom sa'yo and made you realize na marami kang pwedeng gawin at hindi ng gymnastics. O, napangiti ka. Sarap nangiti mo doon. Ano ang naging tulong sa'yo? Masasabi mo bang siya yung secret weapon mo sa Olympics? Yeah. Sobrang laking tulong po talaga ni Chloe po sa akin. Naalagaan po yung mental health ko and kung paano ko tignan yung buhay ko po outside gymnastics, and na-apply ko rin po sa larangan ng gymnastics. Mas naalagaan po yung well-being ko talaga and sobrang natulungan po ako na mas maging open. Hindi lang sa buhay ko, sa gymnastics din po talaga. Like, super connected po talaga niya. Dami ko natutunan. Hindi ko alam na gusto ko pala ng mga team parks. Ayan. I was gonna ask, ano yung mga discovery mo sa sarili? Kasi sabi mo nun, mahihain ka, lagi kang meron goal. So nakatulong siya sa'yo na embrace life. Ito ang buhay. There are so much things you can do other than gymnastics. Yung unang-una din po, matanggap ko yung sarili ko. Yung pagkatalo, natulungan niya po ako ma-overcome po yun. And talagang i-fully embrace po. Yung sa food po, like dati, like kahit ano po kasi, hindi ko alam po talaga kung ano yung favorite ko. Ngayon, like, nade-determine ko na kung ano yung nararamdaman ko, like, nasasabi ko vocally. And hindi ako na-express yung kung ano yung tunay ko nararamdaman po, yung mga ganun po. And mas na-enjoy ko po yung buhay ko po ba, kahit nahihirapan po ako. Ano nga ba paboritong pagkain ni Kaloy? What do you enjoy most? Sa Filipino food po, sinigang po talaga. Sinigang? Anong klaseng sinigang? Kahit anong sinigang? Yeah, kahit ano po. Basta hindi po yung isda po. Basta hindi. Basta hindi isda. And sa iba naman, steak po. Masarap po pala yung steak talaga. Masarap po pala? Talaga. Siguro nararanasan ni Kaloy yung sakit ng Asian parents na gusto lang para sa sarili at silang masusunod. Masyado nilang ginagawang competitive or perfect anak, kaya ganyan hindi nila sila mahal, kaya nga halos gamitin lang siya ng nanay niya. Ito yung most toxic na ginawa at inaasahan ng nanay at ate ni Kaloy na mangyayari sa kanya. They wanted him to lose ngayong Olympics para lang mapatunayan nila na pag sumasagot ka sa magulang at pag mas pinili ang girlfriend kaysa pamilya, di ka pagpapalain ng Diyos. Hindi naman nangyari, doble pa ang nakuhang blessing. Tapos ngayong nakaangat, yung mga boomer sa FB puro babagsak ka rin ang sinasabi. I hope Kaloy puts his money to good use
and just get out of this country. Pag malayo siya, mas mapaprotect niya yung peace niya. Nakakalungkot lang na sa next na laban niya ay maraming mag-aabang ng pagkatalo niya at maraming nagmamarunong at sasabihin kinakarma siya. Mga taong i-protect nila kay Kaloy yung failure nila sa life. Kaya hoping talaga na patuloy talagang manalo si Kaloy hindi lang sa sport pero pati sa personal life. Tapos ipipaint pa siya as masamang anak. Parang gusto ng nanay niya at mga tao sa FB maging gymnast at anak lang siya sa buong buhay niya. Ganda din ng reaction ni Coach nung nag-decide si Kaloy mag-explore outside gymnastics. Kahit maghiwalay sila, wala tayong narinig sa kanya na masama. Ibig sabihin, hindi niya na-experience maging bata. Tapos, nanakawin lang ng nanay niya yung pinaghirapan at sinakripisyo niya? Sobrang daming hindi na-experience ni Kaloy growing up. Imagine having no identity aside sa pagiging gymnast. Di nila kasi maintindihan na si Chloe kumumpleto kay Carlos. Mas naging totoo sa sarili si Carlos na ilabas yung masiyahin side if motivated kasi ramdam niya yung respect, love, and moral support. But favorite part ko yung masarap po pala yung steak. Tagal niya nang basically working pero now pa lang siya nakapag-steak. Parang ngayon niya palang may enjoy yung pinaghirapan niya. Iba talaga yung success sa life if nakukuha mo yung peace of mind kahit struggling ka. Yung tipong stress na yung situation pero di mo ramdam kasi may peace of mind ka pa din. Nakakalungkot pero ito yung totoo na mas kilala pa ng barkada nila yung mga anak natin kesa tayo mismo namang magulang. Bakit? Kasi sa sobrang strict natin, tingin ng mga anak natin sa atin is nega. Kahit anong nakikita ng tao na negatibo kay Chloe, ibang nakita ni Kaloy. Hindi lang yon, nakilala ni Kaloy ang sarili niya at na-express niya ang sarili niya kapag kasama si Chloe. Hayaan natin sila. Deserve mo maging masaya, stay strong sa inyong dalawa. Sana maging okay na din kayo ng pamilya mo at maging okay na si nanay mo at jowa mo. He's beginning to learn more about himself. That's great. Maturity takes time and as a mom, I would be happy to see him grow even if that means being away from family.